Naglalagablab ang ulo ni Hector sa galit, bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nag-aapoy. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang dibdib nang makita si Rigor, sapagkat tila binabaliwala nito ang kanyang mga desisyon. "Rigor, akala mo ba maluloko mo ako?" Sigaw ni Hector, nanginginig ang mga kamay sa matinding puot. Ngunit nanatiling tahimik si Rigor, may bahagyang ngiti sa labi, para bang may lihim na hindi pa nabubunyag. Ang ngiting iyon ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ni Hector, parang langis na ibinuhos sa apoy. Samantala, tinanggap ni Punggay ang alok ni Miguelito na maging kanyang personal na seguridad. Sa kabila ng takot at pangamba, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at pangangailangan ng proteksyon. Mariing babala ni Tanggol, "Alamin mo ang iyong lugar. Huwag mo akong gawing kaaway." Mabigat ang kanyang mga mata. Sinusuri ang bawat anino na tila nagkukubli ng panganib. Nagtiwala si Punggay sa desisyon ng kanyang pinuno at sa proteksyon ni Tanggol. Mariin ang pangako ni Tanggol na ihahatid siya pauwi, hindi lamang upang bantayan, kundi upang matiyak na walang makakasakit. "Kailangan mong ihatid ako." Mahina ang tinig ni Punggay, nanginginig sa takot at kababaang loob. Mariin ang sagot ni Tanggol, "Ngayong gabi, walang makakasakit sa iyo." Sinuri niya ang dilim, bawat anino'y posibleng banta. Sa loob ng bar, biglang nagharap sina Miguelito at Rocky Boy. Ang kanilang alitan dahil sa iisang babae ay tila itinakda ng tadhana. Puno ng selos ang tinig ni Rocky Boy. "Wala kang karapatang narito." Nanatiling kalmado si Miguelito, alam ang panganib ngunit determinado. Bulag sa inggit, lumapit si Rocky Boy sa dating minamahal ni Miguelito, handang sirain ang kanyang kapayapaan. Agad itong naramdaman ni Miguelito at hinarap siya ng walang pag-aalinlangan. Sumabog ang tensyon sa silid, tila kumikislap ang kuryente sa hangin. Matindi ang kanilang sagupaan, mga suntok na eksakto, mabibigat na hampas, nagbanggaan ang mga katawan. Nagkabasag-basag ang mga upuan, nagkagulo ang mga mesa, umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa bar. Bumagsak si Rocky Boy sa sahig, hindi nakayanan ang lakas ni Miguelito. Ngunit biglang sumugod sina Jason at ang kanyang mga kaibigan, nakisali sa laban upang ipagtanggol si Miguelito. Sa labas, nakamasid sina Tanggol at Punggay mula sa dilim. Naunawaan nilang hindi ito karaniwang gulo. Nakaugat ito sa sugat ng nakaraan at mga lihim na muling lumilitaw. Ang karahasang iyon ay masamang palatandaan ng paparating na unos. Pagbalik ng katahimikan, naramdaman ni Tanggol at Punggay ang aninong sumusunod sa kanila. Naamoy nila ang takot sa hangin. Nananatili sa kanilang isipan ang pangalan ni Rigor. Ngunit higit na nakakatakot ang puwersang hindi nakikita na nagmamasid sa bawat hakbang. Sa loob ng bar, pinakalma ni Miguelito ang sarili, nakatitig sa babaeng minsang minahal. Kakaiba ang kanyang kilos, halo ng takot at lihim. Naisip ni Miguelito, bakit parang may tinatago siya na hindi ko alam? Mula sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga revelasyon. Ang mga pakana ni Rocky Boy, ang lihim ng babae, at ang tahimik na presensya ni Rigor ay lumikha ng masalimuot na tensyon. Sa wakas, lumabas si Rigor mula sa dilim, malamig ang tinig. Hindi mo pa alam ang tunay na kwento. Nabigkis ang lahat ng tauhan ng takot, galit, at tensyon. Ang mga pangyayari bumangga na parang alon, hindi mapipigilan. Ito'y digmaan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, pamilya at kapangyarihan, tiwala at pagtataksil. Nagbabadya ang langit ng mas mabibigat na laban, mas malalalim na misteryo, at mas madidilim na pintuan. Biglang sumiklab ang drama. Lumuhod si Rocky Boy sa harap ni Tanggol, pilit na nagpapakita ng tapang sa nanginginig na tinig. "Huwag mo akong saktan. Handa akong pagbayaran ang aking kasalanan."
Ngunit nakita ni Tanggol ang anino ng takot sa kanyang mga mata, ang desperasyong pilit niyang tinatago. Mariin ang sagot ni Tanggol. Hindi kami narito upang saktan ka, ngunit kailangan mong sabihin ang lahat ng alam mo. Si Divina ay nilamon pa rin ng takot. Ramdam na ang kapalaran ni Rocky Boy ay maaaring magdulot ng panganib sa lahat. Nakatingin sa kalsada, mahina ang bulong ni Energy. Boss, kailangan nating kumilos agad. Alam ni Punggay kung nasaan tayo. Paparating na siya. Nagpalitan ng tingin si Tanggol at ang kanyang kakampi. Naamoy nila ang unos na paparating. Biglang yumanig ang pinto sa malakas na pagbagsak. Isang mabigat na bagay ang tumama sa dingding at gumulong sa sahig. Sirang-sira na ang pinto. Sigaw ni Divina, mahigpit na yakap kay Rocky Boy. Ligtas na tayo. Marahil. Ngunit agad na naglaho ang pag-asa nang lumitaw ang tatlong anino mula sa likuran. Mabilis, eksakto, at nakakatakot ang kanilang galaw. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Itinaas ni Tanggol ang kanyang armas. Naunawaan niyang hindi ito laban sa karaniwang tao. May mas madilim na layunin sa likod nila. Magkubli kayo, mariin niyang utos. Nagtago ang lahat sa mga sulok ng dilim. Ramdam ni Divina ang kamay ni Energ sa kanyang balikat, pulong na puno ng babala. Lumayo ka sa bintana. Kapag nakita nila tayo, tapos na. Nanginginig si Rocky Boy, humakbang pasulong. Puno ng takot at tanong sa mga mata. Tanggol, sino sila? Bakit ako ang hinahanap nila? Nagliliyab ang titig ni Tanggol sa tapang at lungkot. Ipinakita ng kanyang mga mata ang katotohanan. Hindi lamang ito laban ng lakas, kundi laban sa mga anino ng nakaraan. Nabasag ang katahimikan sa biglang kaguluhan. Mariin ang tinig ni Tanggol. Rocky Boy, may mga bagay na hindi mo alam. Kapag hindi mo sinabi ang katotohanan, mawawasak ang lahat. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa nang bumangga ang isang mabigat na sasakyan sa pader sa labas. Huminto ang isang puting kotse at mula rito lumabas si Punggay. Malamig ang mukha, mabigat ang presensya. Hinahanap ko ang bata, mariin niyang wika, bawat salita'y puno ng banta. Mariing sigaw ni Tanggol. Hindi ka makakalapit, Punggay. Kung nais mong kunin ang sinuman, kailangan mong lumaban. Ngunit bago pa siya makasagot, umalingaw-ngaw ang putukan sa dulo ng kalsada. Nagliyabang langit sa apoy, kumalat ang kaguluhan. Tumakbo! Sigaw ni Divina. Mahigpit na yakap kay Rocky Boy habang tumatakas sa unos ng panganib. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang matandang babae mula sa likuran ng gusali. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Punggay, tama na ang iyong masasamang gawa. Sigaw niya, ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, bumagsak siya sa lupa, tinamaan ng puwersang hindi nakikita. Nagtago si Rocky Boy sa mga anino, ngunit biglang may kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lamang ang panganib sa labas ang kanyang naramdaman. May lumilitaw mula sa kanyang alaala, isang nakatagong katotohanan na unti-unting nagbubunyag ng sarili, handang baguhin ang kanilang kapalaran magpakailanman. Kumalat ang kaguluhan sa gabi. Hinarap ni Rocky Boy si Tanggol, puno ng tanong at pagkalito ang kanyang mga mata. Tanggol, may itinatago ka ba sa akin? Bakit parang kilala ko na ang isa sa kanila? Mabigat ang tinig ni Tanggol. Hindi pa na ngayon. Darating ang oras na malalaman mo ang lahat. Ngunit baka hindi mo kayanin. Sa labas, patuloy ang labanan. Isang puting kotse ang nakatigil sa gilid ng kalsada at mula sa dilim lumitaw ang misteryosong lalaki. Hawak ang isang dokumentong lihim. Kapag napunta ito kay Punggay, guguho ang lahat ng plano. Mahigpit na niyakap ni Divina ang bata. Pulong, ano ang dala niya?
Ngunit bago pa may makasagot, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Gumuhong mga pader at mariing sigaw ni Tanggol. Umatras! Bilis! Tumakbo sila, ngunit biglang sumara ang pinto sa kanilang likuran. Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ni Punggay. Wala na kayong takas. Panahon na upang pagbayaran ninyo ang lahat. Sa gitna ng takot, lumitaw si Erika, may dalang sulo at armas. Huwag kayong matakot. Narito ako para sa inyo, mariin niyang wika. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Isang anino ang tumalon mula sa bubong, nahulog ang dokumento sa lupa at agad itong dinampot ni Rocky Boy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang isang pangalan, isang katotohanang kayang wasakin ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ngunit naglalagablab ang paghihigante sa kanyang dibdib. Kahit may tumutulong, nanatili ang kanyang galit kay Tanggol. Hindi ko malilimutan ang pagkatalo mo sa akin. Ngayon ang pagkakataon ko. Mariin niyang bulong. Samantala, muling sinubukan ni Hector na lapitan si Punggay. Napalibutan ng mga taong handang tumulong sa kanyang mga pakana. Malinaw ang kanyang layunin. Mapalapit sa kanya. Hindi mo ba ako mapapatawad? Tanong niya. Puno ng pangungutya. Sagot ni Punggay. Nakalimutan ko na ang nangyari. Ngunit nanginginig ang kanyang dibdib sa tensyon. Malamig ang ngiti ni Hector. Gusto mo ba kitang kantahan? Ang kanyang tinig ay may dalang nakatagong banta. Umalingaw-ngaw ang musika, puno ng kakaibang pang-akit. Ito ang tinig ng isang anghel. Bulong ni Hector, habang ramdam ni Punggay ang hindi mapakali at nakakatakot na enerhiya sa paligid. Ngunit nagpatuloy siya, determinado na matuklasan ang kinaroroonan ng Midnight Monster. Humarap siya kay Garcia, ang kanilang espesyalista. Sinusubaybayan namin ang isang online account. Kaya mo bang tukuyin ang pinagmulan at lokasyon? Mahiwaga ang sagot ni Garcia, tila bulong mula sa mga bituin. Iwan mo sa panahon ang bawat lihim. Ang mga sagot ay nasa panalangin. Biglang nagpakita ng babala ang kanilang screen. Bawat hakbang ay minamanmanan. Bumigat ang katahimikan. Pumasok ang isang nakamaskarang nilalang, hawak ang kakaibang aparato. Sumabog ang liwanag, ipinakita ang live feed ng bawat galaw nila. Mahinang bulong ni Punggay, nanginginig sa galit. Midnight Monster! Ngunit biglang kumatok ang bintana. Sumugod sina Hector at Rocky Boy, nagdulot ng kaguluhan. Tumakas ang nakamaskarang nilalang, iniwan ang isang drive. Kunin mo! Sigaw ni Garcia. Ginamit ni Punggay ang takot bilang lakas. Binuksan niya ang drive at lumabas ang nakakatakot na video. Ang Midnight Monster ay isa sa kanila, isang taong pinagkatiwalaan nila sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang tinig ni Punggay. Hindi ito maaaring totoo. Luha at galit ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lumabas si Hector mula sa anino. Malamig ang ngiti, mabigat ang tinig. Tinuturuan kita ng leksyon, sabay senyas sa mga assassin na handang pumatay upang protektahan ang lihim ng Midnight Monster. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pamilyar na mukha. Si Bernard, malakas ang kanyang tinig. Hindi ko kayo iiwan. Sumugod siya sa labanan, ngunit natuklasan ni Punggay ang nakakatakot na katotohanan. Ang tunay na layunin ni Bernard ay personal na paghihiganti laban sa Midnight Monster. Ang pagkawasak ng kanyang pamilya at ang naglalagablab na galit ang nagtulak sa kanya. Nagbasag ang mga salamin, nagkabitak ang mga pinto, bumuhos ang ulan ng mas malakas. Sa gitna ng unos, natuklasan ni Punggay ang isang nakatagong silid na puno ng mga dokumento at videotape. Ipinakita nito na ang plano ng Midnight Monster ay hindi lamang laban sa kanila, kundi laban sa buong komunidad. Isang masalimuot na pakana upang wasakin ang pagkakaibigan, tiwala at sakripisyo.
Binuksan ni Punggay ang isang lumang kahon. Natagpuan ang isang litrato. Ipinakita nito ang isang bata. At sa likod ng batay, nakatayo ang isang nakamaskarang anino. Nanlamig ang kanyang puso, ang bata ay siya mismo. At ang anino, ang nakamaskarang nilalang, ay ang Midnight Monster. Sumiklab ang sakit sa kanyang dibdib, halo ng takot at galit. Hindi ako susuko, bulong niya. Bawat patak ng ulan ay tila nagpapatibay ng kanyang paninindigan. Ngunit sa kanyang likuran, gumalaw ang isang anino. Ang presensya nito'y nakakatakot, higit pa sa isang figura. Isang masamang palatandaan ng mas mabigat pang panganib na paparating. Binalot ng takot at misteryo ang lungsod sa ilalim ng gabi. Ramdam ni Punggay na hindi lahat ng nasa paligid niya ay kaibigan, at ang Midnight Monster ay mas malapit kaysa inaakala ng lahat. Bawat hakbang, bawat pintig ng puso, bawat patak ng ulan ay tila babala. Hindi na ito simpleng laban sa pisikal na kapangyarihan, ito'y digmaan para sa damdamin at katotohanan. Sa loob ng lumang mansyon, nakatayo si Betsy. Nakatingin siya sa mahahabang bintana, pinagmamasdan ng ulan, para bang bawat patak ay nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Nagbanggaan sa kanyang dibdib ang takot at pangarap. Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi ako maaaring magkamali ngayon. Sumayaw ang mga anino sa dingding, tila refleksyon ng kanyang mga alaala. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Gina sa dilim, nakikinig sa ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Biglang narinig niya ang mga yapak mula sa loob ng mansyon. Nanginig ang kanyang katawan. Mahigpit na hawak ang telepono. Mahina niyang bulong. Hindi pa handa si ama. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, kasabay ng panganib. Sa sandaling iyon, pumasok si Robert sa mansyon. Walang kamalay-malay sa lihim na plano ni Betsy. Ngunit lumitaw ang hindi inaasahang twist. Sa drawer ng kanyang mesa natagpuan ang isang nakatagong sulat. Taglay nito ang katotohanang kayang baguhin ang kanilang buhay at kapalaran magpakailanman. Sa dilim, pinasa ni Betsy ang sulat ng mahina, nanginginig ang tinig. Puno ng takot at galit ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala ang katotohanan ng kanyang lihim na tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.